So sa ating huling pag-aaral sa Confessions, natutunan po natin that originally, the Old Testament and the New Testament was not written in English. But rather, ito po ay ibinigay po sa atin through revelation by the language of Hebrew, Aramaic, and Koine Greek. Ngayon, pagdating po dito sa section 9 or paragraph 9, ito po ay patungkol po of how to understand the Bible when it seems as if it cannot be understood. In other words, kung babasahin po natin, ang isang tiyak at di maaari magkamaling tuntunin na ang kasulatan ay mabigyang kahulugan ay matatagpuan rin sa pamagitan ng kasulatan. Kaya kung may pagtatalo o hindi malinaw ukol sa tunay na kahulugan ng isang bahagi, ang kasagutan ay dapat hanapin sa higit na malino na bahagi ng kasulatan. Ano ho ang ibig sabihin po niyan? Kagaya po ng mga napag-aralan po natin sa nakaraan po na Sunday School, we have come to learn that ang banal na kasulatan ay hindi madali na unawain. Pero hindi po ito nangangahulugan wala sa atin ang banal na Espiritu. But it does teach us that pagdating po sa mga bagay na hindi essential o hindi po walang kinalaman rather sa ating kaligtasan, there are parts na talaga na masasabi po natin are not certain sa ating pag-iisip. Dahil wala pa nga ho sa atin yung ganap na kaalaman or perfect knowledge. Pero dito po sa paragraph 9, ang itinuturo po ng ating mga Reformed Baptist na mga kapatid in the 17th century was that may mga bagay po in Scripture na hindi ibinibigay po yung kasagutan in that exact verse, pero maibibigay po sa ibang talata ng Biblia. Or halimbawa, when we look at the book of James teaches us that si James po ay kapatid ng ating Panginoon Hesukristo sa laman. Pero hindi binabanggit in all 5 chapters of the book of James kung paano po siya naligtas. So hindi klaro. Hindi klaro in the book of James kung paano po siya naligtas. Pero in other passages of the Bible, makikita po natin the great possibility kung bakit naligtas si James na hindi nabanggit in the book of James. Halimbawa, kung babasahin po natin ang unang Korinto 15, here is one example. Hindi man nabanggit po kung paano naligtas si James in the book of James, pero nabanggit naman po sa ibang teksto. 1 Corinthians chapter 15, talatang 3. Unang Korinto 15, talatang 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang 12 apostol. Pagkatapos nagpakita rin siya sa mahigit 500 na mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol. We must understand that yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon was specifically a resurrection that only believers got to witness. Nang ibig sabihin, supernaturally, kaya po nabanggit po si Santiago po dito is because most likely, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon at yung pagpapakita ni Jesus after His resurrection kay Santiago ang naging tulay kung bakit po nabuksan si Santiago sa pananampalataya. So although the book of James does not tell you paano po siya naligtas, pero kagaya po na nakalagay po dito in paragraph 9, makikita po yung kasagutan sa ibang teksto o ibang parte ng Biblia. Magbibigay na naman po ako ng halimbawa. Kung babasahin po natin ang Mateo Kapitulo 4. Dito po tayo sa Mateo 4. Matthew chapter 4.
At simulan po natin ang basa dito po sa talatang 18. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon na tinatawag na Pedro at Andres na naghahagis ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. Dito, hindi po klaro kung ano po ang naging impact ng mga salita po ni Kristo on a personal level kay Pedro. Ang sinabi lang po dito, sinabi ni Jesus, "Sumunod kayo sa akin," at bigla po sila sumunod. Pero yung mga iba pa mga detalye kung bakit sumunod po sila agad without asking questions, hindi nabanggit po dito. It's because yung mga ibang detalye kung bakit sumunod po si Pedro ay makikita po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 5. Basahin po natin ang Lucas 5 at dito ho natin makikita yung mga iba pang mga detalye. Talatang 1. Isang araw, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret at nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig na salita ng Diyos. May nakita si Jesus na 2 bangka sa baybayin. Nagbabaan na sa bangka ang mga mangingisda at naghuhugas na ng mga lambat nila. Sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka na itulak iyon ng kaonte sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaraw, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming mangisda pero wala kaming nahuli. Pero daw sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat." Kaya pumalaot sila at inihulog ang lambat. At napakaraming isda ang nahuli hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ng isda ang 2 bangka hanggang sa halos lumubog sila. Nang makita iyon ni Simon Pedro, lubog siya sa paanan ni Jesus at sinabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako." Ganito ang naging reaksyon niya dahil labis siya namangha, pati na ang mga kasamahan niya sa dami ng nahuli nila. Namangha rin sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi na isda ang huhuliin mo, kundi mga tao na upang madala sila sa Panginoon, sa Diyos." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. So may mga detalye na hindi nabanggit po sa isang teksto na naibibigay po na mas malinaw sa ibang parte ng Biblia. Lastly, another good example mga kapatid is salvation. Pagdating po sa doktrina. Kung titignan po natin ang Hebreos 6, kung ating po babasahin ang Hebreos 6, ito po minsan ay nagiging isang challenge sa mga mananampalataya pagdating po sa kaligtasan kung ito po ba ay nawawala o hindi. Talatang 4, Hebreos 6:4 hanggang 6. Upang hindi natin siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap ng banal na Espiritu, nakatikim na ng kabutihan dulot ng salita ng Diyos, at nakadama na ng kapangyarihan ihahayag sa huling araw. Pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos, dahil para rin siyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ngayon, kung babasahin lang po natin ang talatang 4 at 6, maari ho natin sabihin that ang kaligtasan po ay nawawala.
kung mananatili lang po tayo sa talatang 4 at 6. Subalit, dahil po sa katuruan ng paragraph 9 na kailangan po nating tignan ang mga ibang pang parte ng Biblia para magbigay linaw sa isang doktrina, ang katanungan po dito is, ang kaligtasan po ba ay nawawala? Kung mananatili lang po tayo sa Hebrews 6 verse 4 to 6 at hindi natin titignan kung ano po yung mga susunod at hindi rin po natin titignan yung mga ibang parte pa ng Biblia, talagang masasabi natin ang kaligtasan ay nawawala. Subalit, ito ang patotoo ng mga ibang parte ng Biblia. Basahin po natin ang John chapter 10, talatang 27. John chapter 10, beginning at verse 27 hanggang 30. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi dito mga kapatid, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Now notice the key words here. Ano po ang pangako ni Jesus at ng Diyos Ama? Kailanmay hindi mapapahamak ang kaluluwa ng mga nakay Kristo. Ngayon, iisipin po natin kung ang kaligtasan mula sa bibig ni Jesus ay hindi nawawala, then sino po yung mga binabanggit kanina sa Hebreos 6 na parang nawala ang kaligtasan? Yan po yung mga tao na hindi nagpatuloy kay Jesus. Yan po yung mga tao na tumiwalag sa pananampalataya na napatunayan hindi talaga sila kabilang. So ngayon, yung pinag-aaralan po natin sa Parapon 9 ang nagtuturo, kapag titignan mo lang ang isang teksto, pero hindi nagiging klaro masyado at mananatili ka doon, hindi mo makikita yung sagot. Kailangan pag-aralan po yung buong Biblia kung ano yung pinapahayag ng buong Biblia. At bahagi na po dito, kagaya po ng Espiritu Santo. Binabanggit po ng Biblia that ang Espiritu Santo ang tagatulong sa Juan 14, pero hindi binabanggit na siya ay Diyos. So hahanapin mo sa ibang teksto na nagpapatunay na ang Espiritu Santo ay Diyos. Bahagi po dito ang Gawa Kapitulo 5, kung saan nagsalita po si Pedro, hindi kayo nagsinungaling sa tao, nagsinungaling kayo sa banal na Espiritu. Tandaan ninyo, hindi kayo nagsinungaling sa tao, nagsinungaling kayo sa Diyos. Ito'y nagpapahiwatig, ang Espiritu Santo ay Diyos. So sa makatuwid, ang paraan po ng pag-aaral ayon po sa paragraph 9 ng ating confession, kaya't kung may pagtatalo o hindi malinaw, ukol sa tunay na kahulugan ng isang bahagi, ang kasagutan ay dapat hanapin sa higit na malinaw na bahagi ng kasulatan. Amen? Kaya, now that we finish paragraph 9 ng confession, does anyone have any questions this afternoon? Meron po ba tayong mga katanungan patungkol po sa ating napag-aralan? Do you have any questions po this afternoon? Brother June? Yes. So what do we do with that? Yes. That's a very good question. Yung statement po na yon that is found in the book of Acts is one of many rare instances na masasabi po natin that it is an oral tradition na maaari na sabi po ni Kristo that was not written in the Gospels but was in fact said by Christ pero hindi recorded. Na nabanggit naman ni Pablo dun po in the book of Acts. And there's also some other passages too, pero that is what we can consider a rare instance. An oral tradition na sinabi talaga ng Panginoon. Yeah. Okay?
Anyone else po have any other questions related sa ating napag-aralan nitong hapon? Okay? So, malinaw po na itinuturo ho ng Confessions, kapag may isang doktrina na hindi malinaw, kailangan himayin ang buong Biblia para makuha ang sagot. Okay? So, let's pray and thank God.